Bomba na rin muna natin. Yun lang talaga guys yung nadagdag dito sa 25 model. Pwede siya ng automatic, tapos pwede siya ng manual. So parang wala yata yan sa 2024 model eh. Sa 2025 edition naman, ito ang pinaka nadagdag guys. Meron na siyang napakaswabe gamitin na itong motor. Sarap, parang mas matalino na nga talaga ngayon yung DCT niya. Tignan natin kung madaling sumingit. Grabe singit yun. XADV na 2025 lang yung merong gantong features. Tapos try natin to cruise control ng XADV 2025. What's up guys? Another day, another ride. So for today's episode guys, medyo special dahil nandito na ang ating Honda XADV 2025 edition. Pero bago ulit ang lahat guys, konting specs muna tayo. So guys, itong Honda XADV 750 is merong engine na 745cc, 4-stroke parallel twin, overhead cam, 4 valves per cylinder. Meron naman siyang max power na 57.8 horsepower at 6,750 RPM. May max torque naman tayo na 69 Nm at 4,750 RPM. Sa transmission naman natin guys, meron tayong 6-speed dual clutch transmission. Sa frame naman natin guys, meron tayong steel diamond pipe frame. Dito naman guys sa front suspension natin, meron tayong 41mm na upside down fork na may separate function per cartridge. Sa front wheel naman natin, meron siyang spoke wheels. Front travel natin is 150mm. Front brakes natin is dual na 296mm floating disc, radial mounted with 4-piston Nissin calipers. Sa front tire naman natin guys, meron tayong 120/70 17 inches. Gumagamit siya ng stock tires na Batlax Adventure Cross Tourer. Dito naman sa likod guys, meron tayong rear suspension na ProLink monoshock with preload adjustment na rin siya. Gumagamit din tayo guys ng aluminum na swing arm. Para dito naman guys sa brakes natin is meron tayong single na 240mm disc with single piston Nissin caliper din. Sa tires din, ang stock tires pa rin neto is Batlax Adventure Cross Tourer. Guys, para naman sa dimension, meron siyang length na 2,215mm, may width naman na 940mm, may taas naman na 1,370mm, may wheelbase naman tayo na 1,590, may ground clearance naman tayo na 165mm. Sa wet weight naman natin guys is meron tayong 237 kg. Fuel capacity naman natin guys is meron tayong 13.2 liters. Fuel consumption naman netong Honda XADV is 28.3 kilometers per liter. Para naman guys sa seat height natin, meron siyang 790mm. Lahat ng ilaw niya guys is LED lights na rin. Para naman guys sa mga feature ng Honda XADV 2025 version natin, gumagamit siya guys ng dual clutch transmission. So meron siyang parang paddle shifter dito tulad din ng mga nakaraan na model. Para sa throttle naman guys is gumagamit siya ng ride-by-wire throttle. Dito naman guys sa TFT display natin is gumagamit siya ng 5 inches na full color na may smartphone connectivity via Honda RoadSync. Sa 2025 edition naman, ito ang pinaka nadagdag guys. Meron na siyang cruise control. So usually ginagamit ang cruise control sa expressway o highway para ma-maintain natin yung speed natin nang hindi na tayo nagamit ng throttle. Para naman guys sa windscreen natin is mas pinadali dahil pwede na tong isang kamay lang ang pag-adjust habang natakbo o kahit stationary lang pwede nyo i-adjust tulad na ito. So unlock lang natin, tapos ibababa natin. Tataas natin. So bali kaya na siya guys ng isang kamay lang. Pwede siyang isagad pataas hanggang pababa. So bali meron siyang 5 na level ng adjustment. Para naman guys sa LED lighting natin sa harapan is gumagamit to ng bagong LED projector headlight with integrated DRL at turn signal. So unlike dun sa previous model guys is nakalabas pa dito yung turn signal niya. Dito sa 2025 version is nandito na sa loob mismo ng headlight. Para naman guys dito sa U-Box natin is meron tong 22 liters sa storage space na may USB Type-C charging at mas pinalaki na ilaw. Unang-una talaga guys, mapapansin nyo kagad yung bagong front look ng XADV 2025. Slim, sharper, tapos mas aggressive na siya tignan. Mas pinababa na rin guys ang konti yung upuan niya, dinagdagan na rin guys ang cruise control, upgraded na DCT,
Kaya feeling ko guys, nandito na lahat sa motor na to. Siguro ngayon guys, ang gagawin naman natin is i-test ride naman natin to papunta ng Tagaytay. So tingnan natin kung paano ba ang character o ano bang mga nagbago dito sa Honda XADV na 2025 version pagdating sa kalsada. So tara, gear up muna tayo tapos biyahe na tayo papunta ng Tagaytay. So guys, buksan naman natin tong motor natin. So pipindutin lang natin dito. Magbubukas yung TFT display niya. Tapos start na natin siya. Naka-stock pipes pa rin pala tayo guys, hindi pa natin napapalitan. Bomba na rin muna natin para marinig niyo yung tunog ng pipe niya. Yun, suabe. Machong-macho yung tunog. So yun nga, gumagamit siya guys ng dual clutch transmission. So pwede siya ng automatic, tapos pwede siya ng manual. So kung naka-manual kayo, parang sa mga kotse guys, meron siyang paddle shifter dito. Nandito yung minus at nandito naman sa bandang likod yung plus. So tara, biyahe na muna tayo. So para naman guys tumakbo itong motor natin is medyo nag-iba na yung button niya. Unlike sa dati, parang medyo complicated. Ngayon, puro kaliwa na lang. So pag kinaliwa nyo to guys, mapapansin nyo na nag-gear 1 na siya. So yun, pwede na natin paanda rin. Yan guys, first impression tayo, same pa rin sa mga 24 at pababa na model is upright position pa rin siya. So napakaganda, sobrang relax ng position ninyo habang minamaneho tong motor na to. Bale guys, meron palang 5 modes tong Honda XADV natin. So ngayon, nandito tayo sa standard mode. So kung napanood nyo guys yung recent na review natin ng Honda XADV na 2024 model is medyo nag-iba na yung TFT display nila. So katulad na lang dito sa modes is parang meron na siyang icon dito o picture na nakalagay kung anong mode ka nakalagay. So guys, nandito tayo ngayon sa Villar City. So siguro daan tayo ng MCX, tapos SLEX, tapos exit na lang tayo ng Eton. Yan guys, so sa low speed niya o low RPM, napansin ko guys na medyo upgraded nga talaga yung DCT niya kasi sobrang suabe niya. Sobrang smooth nung acceleration niya, shifting nung gears, pati yung ano niya, hindi siya jerky. Yan, mga 70 km 60 is nasa 5th gear na tayo. So tara, hataw natin ng konti. Yun oh. Sarap. Hindi siya ganun guys na dagdagan ng power, pero yung smoothness ba nung transmission niya is yun yung mapapansin nyo. So nung nakagamit tayo guys ng 2024 model na pinahiram sa atin ng Honda Paranaque, shoutout kay Sir Reggie, is nagustuhan talaga natin tong XADV. Sobrang komportable. Para may kapalitan naman tayo, hindi lang yung motor natin na Kawasaki na ZH2. Yan, braking power naman. Yun oh. Ganda ng braking power din niya. Same lang dun sa 2024 na model. Yun lang talaga guys yung nadagdag dito sa 25 model. Lower seat height, cruise control, upgraded yung DCT, tapos upgraded din yung suspension. Yan, nakapagpakabit na rin pala tayo guys ng RFID dito sa auto sweep. So tignan natin kung mababasa. Yan, check natin kung mababasa. Okay na? Kuya, ba't walang load? Marami tong load eh. Okay lang yan. Alright. Nakalagay insufficient. Pero alam ko nagpakarga ako dito kahapon ng 1,000 eh. So sabi naman ni Kuya, tol, okay lang. So yan guys, nandito na tayo ngayon sa MCX. Pakita naman natin yung adjustable na windscreen natin. So ngayon kasi guys, nasa highest setting tayo. Try na muna natin guys ilagay sa pinakamababa para makita natin kung kaya ba talaga ng isang kamay. So unlock muna natin siya. Tapos try natin ibaba. So yun guys, nabababa natin ng mabilis. So ngayon medyo sapul na tayo ng hangin. So ibalik na lang natin. So taas ulit natin ng gamit lang ang isang kamay. Yun, dali lang. Lock na natin. Ayos. So kasi sa 2024 model guys, pagka-unlock nyo sa kanya is parang may ihigitin pa kayo sa kanya. Kaya parang higit tapos angat. So hindi siya kaya ng isang kamay talaga kahit anong gawin nyo. Lalo na pag nagre-ride o habang natakbo. Medyo napansin ko rin guys, pag nagta-throttle off ako is may nalabas dito sa display na eco mode. So parang wala yata yan sa 2024 model eh. Yan, papasok na tayo ng SLEX. Siguro switch na rin tayo dito ng mode natin. Gawin natin ang sports mode. So yun kung nakikita nyo guys, parang may rider na may parang mabilis siya sa yung parang animation na mabilis nga. So parang inaan niya na sports mode. Ang napansin ko lang din dito pala guys, nagbiblink pa siya, 'di ba? Yung icon. So pag nag-throttle off ako, tsaka papasok yung sports mode. So parang hindi siya napasok guys nang naka-throttle ka. So dapat ita-throttle off mo siya para pumasok yung sports mode niya. Try natin humataw guys. Yan, 4,000 RPM. Mga 120 yung takbo niya. Pero hindi ko inaano guys na magmabilis kayo.
tinry lang natin, konti lang. Tapos balik ulit tayo sa speed para dito sa SLEX, which is 100 kilometers. Napakaswabe gamitin na itong motor. Sarap, sobrang relax lang yung position. Tapos napansin ko rin pala guys, sa upuan nito is parang mas malambot to ng kaunti. Sa pagkakakita natin o pagkakabasa natin online is parang ginawa nilang 10% na mas malambot itong upuan ng 2025 version. Woo! Sa mga lubak halos wala lang, halos dinadaanan lang. Ganda. So siguro guys, eto muna yung mga gagamitin natin na pang ride natin para mas ma-review pa natin. So kung interested kayo o kung gusto nyo yung ganitong klaseng motor o ganitong klaseng content guys, subscribe naman kayo dyan para naman makapagbigay pa tayo ng mas magandang insight o makapagbigay pa tayo ng mga magandang content para dito sa Honda XADV natin. Kompleto din naman pala tong XADV natin ng mode. So bali meron siyang standard mode, sports mode which is yun yung gamit natin ngayon, rain mode pag maulan, so mas maganda yung traction nun, pati yung power is nag-compensate para hindi ganun kalakas. Pang-apat naman is gravel para naman sa mga unpaved o hindi sementadong daan, pati user mode. So yun yung pwede nyo i-customize. Woo! Hataw! Parang mas matalino na nga talaga ngayon yung DCT niya. Hindi siya basta shift lang ng shift. So pag medyo pag napabigay ka ng power o ng RPM, is hindi niya kagad isi-switch ng higher na gear. So parang iintayin niya muna masagad ng konti bago siya mag-shift ng tamang RPM para sa susunod na gear. Medyo nakakapanibago lang dahil medyo tahimik yung motor natin. Hindi katulad nung ZH2 natin, medyo rinig natin kahit mabagal o mabilis. Medyo maingay din yun eh. Yan, time check 3:27. Weather natin sobrang init. Pero okay na yan. Nasasawa na ako sa puro ulan. Yun oh, ganda ng weather. Yan, Eton 500 meters. Yan, dito tayo madalas bumubombo. Wala tayong bomba. Yan, tignan natin kung mababasa ulit yung ano natin, RFID. So 4th gear, 3rd gear, 2nd gear. Yun, 1st gear. Tignan natin kung mababasa tayo. Yun. Alright, 86 pesos. Yan, sa pagbanking naman niya, medyo gamay lang tayo dahil hindi pa natin ulit kabisado yung gulong neto, pati yung tamang pag-ride dito. Medyo nakalimutan ko eh. Dahil nga mas mahaba yung wheelbase neto kumpara sa mga motor na nagagamit natin. So parang may kakaibang feel siya pag lumiliko ka dahil mas mahaba. So parang ganun din, may konting buwelo o may konting timing yung pagpasok mo sa mga corner. Yun no. Wala siyang problema sa pag-overtake. Kung gusto mo ng power, nandiyan naman siya. Tsaka medyo malaki naman din talaga ang 750cc. And overtake tayo. Ano, walang ka-problema. Braking naman, wala rin problema. So hindi ka matatakot nga. Tulad na nasabi natin sa dating nireview natin yung XADV is hindi ka matatakot sa pagpapabilis kasi kaya kang itigil ng preno neto. Yan, overtake ulit. Ayos. So yun guys, medyo mainit na. Ibaba natin ng konti itong windscreen natin. Yan, unlock lang natin. Tapos bandang gitna lang. So yun, medyo naramdaman ko na humampas na kagad sa helmet ko yung hangin. May wind noise na ako narinig ng konti eh. Para medyo malamig. Init na sa mukha. Sanay tayo dun sa walang windscreen eh, yung naked bike natin. Yun, sa pagliko niya guys is counter steer lang. Dahil nga medyo mahaba yung handlebar niya, so medyo malaki yung o mahaba yung leverage niya pag magka-counter steer kayo. So tingnan nyo to guys, push left tayo to go left, push right to go right. Sobrang nimble niya. Oh, napakasarap gamitin, Diyos ko. So guys, naalala ko nga rin pala, yung signal natin is self-canceling siya. So eto, tingnan natin kung gagana ba. So ngayon, tayo, pakaliwa. So pag kumaliwa tayo dito guys is pagka straight natin o pagkatapos natin ng turn is dapat magkukusa siya na mamamatay. So yan guys, tignan natin kung mamamatay itong turn signal natin. Yan, naka-turn pa rin tayo. So pag tapos ng turn, hindi siya namatay. Ayun, namatay na pala. Kala ko hindi mamamatay, mapapahiya tayo. Tignan natin kung madaling sumingit. Try natin singit-singit to. Yun no. Dito medyo mahirap. Baka makasanggi pa tayo. So nga pala guys, nakalimutan ko is meron din pala siyang handbrake. Tulad din ng mga 2024 at pababa.
Yan, handbrake muna natin. So yun no, hindi siya na andar o hindi siya nagalaw. So makikita nyo is hindi nyo naman makakalimutan kasi may indicator din dito na nakalagay is P for yung parking brakes natin. Woo! Grabing singit yun. Kinabahan ako dun. Hindi pa tayo sanay kasi pag sa ZH2, pag binigyan mo, tutusukin niya talaga Dito, medyo okay naman. Siguro konting ride pa, magkakaroon tayo ng tiwala sa power at kakayahan na itong XADV. Yan, sa pagdating sa mga singit-singit, hindi naman siya ganun kabigat, hindi naman siya ganun kalapad, pero may kalapadan din naman kahit papaano. Sa bigat, medyo mabigat din pala, 237 kilos. So nandun siya sa side na medyo mabigat-bigat nga. So kung maalam ka naman magmotor, kung sanay ka magmotor at kung may katangkaran ka is hindi na problema to. So singit natin dito, try natin. Ingatan lang natin side mirror. Yan. Speaking of long ride naman, medyo matipid na rin sa gasto. Ang claim ng Honda dito is 28.3, 28.5 kilometers per liter. Pero sa tingin ko is para mga lang siguro, 20 to 23 kilometers per liter. So guys, ayun nga, subscribe naman kayo dyan kung gusto nyo masubaybayan yung biyahe natin o yung mga biyahe natin gamit tong XADV natin na 2025 version. Tapos comment down below na rin guys para ma-shoutout ko kayo sa next vlog natin. Tsaka guys, tumitingin din ako sa YouTube ng mga nagvo-vlog. Parang wala pa ako nakikita masyado na nagvo-vlog na 2025 model ng XADV So bali ngayon guys, parang bumabiyahe na tayo ng siguro mahigit 1 oras na. Wala pa rin akong nararamdaman na sakit sa puwet natin. Sobrang komportable pa rin niya. Banking. Try natin bumanking. Oop. Nakakatakot lang. Parang nakalimutan ko ulit gumamit ng XADV. Doon sa Marilaki, hataw tayo dun Yan, medyo malapit na tayo dun sa sa Tagaytay. Yan, medyo natatanaw na natin. Yan, balik na lang siguro natin ulit ng standard mode tong mode ng motor natin. So puro pataas lang pala yung control na itong mode button natin. So pag tinaas natin, rain mode. Tapos pag tinaas pa natin, gravel. Pag tinaas natin, may 1, which is ibig sabihin yan, yung user setting. Tapos user setting 2. So bali dalawa yung user setting. So pagka tinaas nyo pa ulit, is babalik sa standard mode. Buti pa itong mga small CC. May OBR tayong naka XADV, wala tayong OBR. Kahit anong lubak siguro kaya na itong XADV na to. Kahit yung biglaang lubak. Suspension o wheel travel naman natin is maganda. Kaya okay lang to sa mga lubakan o yung mga biglaan na lubak, hindi ka mag-aalala. Tapos lalong lalo na naka-spoke yung gulong, so mas durable siya sa mga ganong klase. Hindi katulad ng mugs is madali mabengkong. So pag spoke wheels, mas maganda siya. Tapos gulong naman pala natin guys sa likod is 15, sa harapan naman is 17. So medyo nadudun siya sa side naman ng pag-adventure. Ngayon baba muna natin ulit yung windshield para sa maramdaman natin yung lamig ng Tagaytay. Siguro kung i-adjust nyo siya, siguro 2 seconds. Suabe. Sobrang lang niya, dali lang gamitin talaga. Yan, approaching na rin tayo dito guys sa Cafe Moto. Yan, hinto muna tayo dito. Yun, tamang chill at kape lang muna tayo dito. Yun, touchdown Cafe Moto. So ayun guys, gear up muna tayo. So nakapagkape na tayo dito sa Cafe Moto. Backtrack lang tayo pupunta doon sa may Eton. Tapos sa SLEX natin matatry yung cruise control naman neto. XADV na 2025 lang yung merong gantong feature. So medyo bago siya, so gamitin natin mamaya. So gear up lang tayo, tapos balik na tayo sa biyahe natin. Pagas muna tayo. Ate, pa full tank ako 95. So bali yun guys, ang tinakbo ng isang full tank natin is 177.9 liters. So almost 180 kilometers siya. Thank you ate. Try naman natin yung manual mode para matry natin lahat. Bali dual clutch transmission siya, pwede siyang automatic, which is yun yung lagi natin ginagamit. Tapos try naman natin yung manual mode. So ayun guys, pinush lang natin. So lumabas dito sa ilalim ng gear indicator natin may letter M. So ibig sabihin is naka manual mode na tayo. So try natin So downshift tayo. Yun Downshift ulit tayo. Yun. Second gear.
So paddle up tayo, third, fourth. Yun no, fourth gear. So downshift. Yun, ganda. Yung pag downshift nga parang auto blip lang din ng mga nakasanayan natin tulad sa ZH2. Hindi siya jerky. So third gear, fourth gear, fifth gear. Yan, brake tayo, downshift tayo. Downshift. Isa pa, downshift. Halos hindi mo nga mararamdaman guys yung pagpalit niya ng gear, sobrang smooth talaga niya. Yan, third gear, fourth gear. Woo! Sarap. Yung function ng manual mode natin is sobrang okay, lalo na yung pag downshift. Tapos pag mag-change ka rin ng gear pataas is ganun din, wala rin halos jerk o hindi mo ka nararamdaman halos. Solid tong bagong DCT ng Honda. Try naman natin guys na hindi mag downshift habang pabagal tayo mamaya. Tignan natin kung ano mangyayari. Nasa 4th gear tayo, bali para mga 2,500 RPM. Yan, nasa 4th gear pa rin siya. Yun, nag-shift siya sa 3rd gear oh. So nag-downshift siyang kusa. So hindi pala siya pure manual. May konting tulong pa rin siya kahit papaano nung DCT pa rin niya. Masyado ka na mabagal para sa gear na yon is binababa na rin niya. Yun, balik na natin sa sa automatic. Yan, na-push natin, nawala na yung letter M sa ilalim ng gear indicator. Meron pang isang safety feature tong XADV natin guys. Kunyari natakbo kayo ng ganito, tapos siguro 50 kilometers above, tapos nag-sudden brakes kayo, meron siyang safety feature na magbiglang magra-rapid na blink yung turn signal nyo para makita na nasa likod na nagsa-sudden brake ka. So isa siya sa mga safety feature netong XADV natin. Yan, medyo madilim na. Time check tayo, 6 o'clock na ng hapon. So yan, gamit natin yung GR natin na ilaw. So sarap. Medyo maganda yung buga niya. Yun oh. So patayin natin guys ha. Yan yung stock na headlight lang natin, which is yung bago ng XADV, yung projector. So pag inon natin yung GR natin, yun, medyo maliwanag siya. Yan, tulad nun, nakakasingit lang tayo na madali. So napansin ko din guys, dito sa XADV natin, may ilaw yung mga button niya. Lalo na yung keypad selector niya o yung pang ng menu. Tapos yung yung sa may gear selection, pang automatic or manual. So may ilaw silang dalawa. So yan guys, kaliwa tayo. So tingnan natin kung self cancel yung turn indicator natin. And after ng kaliwa, straight, yun, namamatay siya. So sigurado na hindi mo na makakalimutan na nagsisignal ka, di ba? Yan, todo natin yung GR natin. Try natin. Yun, ganda oh. So ayan, pasok tayo dito sa SLEX. Tapos try natin tong cruise control ng XADV 2025. Bale guys, ang cruise control na itong XADV is may minimum siya, minimum speed. Ang minimum speed niya is 50, is pwede ka na mag-activate ng cruise control. May maximum din siya, which is 160 kilometers per hour. So exceeding ka ng 160 is hindi ka na pwedeng mag-cruise control. So meron din siyang limitations din, o may requirements din siya, kasi dapat nasa gear 3, 4, 5, 6 ka dapat bago mag-activate yung shout out. So yun nga guys, meron requirements yung cruise control natin. So gear 3 to 6, tapos speed niya is dapat 50 to 160 kilometers. So ngayon, pindutin natin yung cruise control. Yan, may lalabas ngayon na indicator dito, which is wala pa siyang speed na nakaset. So ang pag-set sa kanya is dito sa kaliwang button o sa kaliwang side. So pababa is set. So ngayon nasa 80 something tayo. Yan, so nag-register dito, which is ang i-hold niya is 83. So yun, pwede na tayong mag hands free dito sa kanan, pero hindi naman advisable. So ayun lang, tamang pahinga lang, basta naka standby ka lang dyan. So kahit pa paano nakakapahinga ka, hindi yung parang naka-throttle ka lang na ganun. Tapos dito naman sa kaliwang button guys, yun nga is pababa is set. Yung packet naman is may nakalagay na rest. Ibig sabihin naman ng rest is reserve. So pag nag-throttle tayo, tignan natin kung ano mangyayari. Yan, 105, bitawan natin. So siguro ibabalik niya doon sa 83 na nakaset kanina. So
So paano naman guys natin ika-cancel yung cruise control? It's either siguro magbe-brakes, try natin, or pinakamadali yung sa cruise control na button din para mag-deactivate siya. Pero try na rin natin etong brake lever natin. So brake tayo. Yun, naramdaman ko na nag-jerk siya, so hindi na siya nag-hold ng speed. So ngayon guys, para naman magamit yung rest niya, yung pataas naman dito na button is kasi pag binaba natin, set. So isa-set niya yung current speed natin, which is 70. Pero pag tinaas natin, hahabulin niya ulit yung 83 na nakaset kanina. So yan, medyo maraming kotse, deactivate muna tayo ng cruise control natin. So guys, ayun na, nagpalit muna tayo ng battery. So nag-stop over muna tayo dito sa may Shell Mamplasan. So siguro guys, try naman natin ngayon yung function ng road sync. Tingnan natin. So buksan muna natin. Yung ganda oh, XADV. Siguro on muna natin para hindi malobat. Tapos ngayon guys, punta tayo dito sa app ng road sync. Ayan, accept natin. Bale ayun guys, nag-auto-connect naman siya via Bluetooth. So yun, may navigation. So siguro search natin dito. Ano ba madadaanan? Siguro madadaanan natin is SM South Mall. Yan guys, SM South Mall meron. Bale, start na natin yung navigation. Start navigation. Yan, may loading navigation. So ayun guys, naka ano na dito via Bluetooth yung ano natin, navigation. So try natin yan yung gamitin natin sa biyahe natin. So ayun guys, balik na tayo sa biyahe natin. So subukan natin tong road sync naman ng Honda. Yan, nag-iba na siya. So may nakasulat na navigating. Ibig sabihin, active yung navigation natin. Tapos may lumabas na 11 kilometers is kakanan tayo. So sundin lang natin kung accurate ba yan. Sana pala guys, may nakikita pa kayo sa camera natin. Hindi ko sigurado, hindi ko gamay pag gabi eh. Ayan, nag-iba na siya. So 350 meters. So nagre-reroute siya. Medyo okay naman. So kahit pa paano, reliable naman din siya. Nagre-reroute pa rin siya. Kung kunyari may gusto ko ibang daanan, kaya okay din. Eh no, bomba. Wala tayong bomba. Sarap gamitin talaga na itong XADV. So yun lang siguro, na tackle na natin lahat siguro guys yung mga features na itong XADV natin. Inabot na rin tayo ng gabi. Lahat ng features niya feeling ko na try naman natin, simula sa cruise control, yung mga bago ngayon 2025 hanggang sa dito sa road sync. So siguro guys, dito na natin tatapusin yung vlog natin. Kung nagustuhan mo yung ganitong klaseng content at gusto mong makita kung ano man mga updates o kung paano ba itong XADV natin na 2025 version, subscribe ka lang guys. Tapos kung gusto mo ma-shoutout, next vlog natin is comment down below lang. Dito na natin tapusin vlog natin. Dubi Moto out, let's go. Solid tong ano, XADV, lupet. Let's go, Dubi Moto.